Retro, reverse, rewind. Lahat yan iisang rota, pabalik. Sinong nakalimot at sinong hindi nakaabot. Hayaan ninyong dalhin namin kayo sa panahon ng mga palabas na walang kupas. Kaya sakay na sa biyaheng reunion natin sa nakaraan. Sakay na kayo, sakay. Janela, riot ang magiging kwentuhan natin ngayon sa mga ka-throwback natin, ha? Ha, Tito Mario? Riot? Naku, yes, Janela. Gulo-gulo, ha? Labo-labo. But in a fun way. Ah, waki-waki lang. Ayan, gets mo na, Janela, ha? Kasi nga, grupo-grupo, labo-labo, tropa-tropa ang kukumustahin ng biyaheng retro. Kaya, ang saya nito. Ay, nice! Groupies! Ikaw, Janela, may favorite ka bang group? Kasi ako, Beatles. Wow! Very throwback, Tito Mario ah. Pang daddy ko ng level yun ah. Oo naman, pero yung talagang totoo, ang favorite ko, Three Musketeers. Cool yan, Tito Mario ah. Ako naman, favorite ko ang Maroon 5. Pero itong mga unang grupo na babalikan natin, medyo kilala mo na. Ang iba dito makaka-relate ka. Pero mas makikilala mo pa sila ngayon, Janela, ha? Balikan natin ang grupong Watamen, JCS at ang The Guapings. Kung may mga solo stars na ating idolo, meron ding tumatak sa atin bilang grupo. O kaya naman, ilang solo stars ngayon, miyembro pala ng sikat na pangkat noon. Sila ang mga tinatawag na groupies o mapa telebisyon, konsyerto o takilya, inaabangan, sinusundan at kinababaliwan. Sino-sino nga ba ang mga grupong patok mula noon hanggang ngayon? Mga grupong nagdulot ng iyak, halakhak at indak sa ating mga labi, puso at isipan. Naging inspirasyon sa bawat henerasyon. Mga grupong nagpakilig sa bawat fans, mapabata man o matanda. Sino ba naman ang makakalimot sa grupong isa sa nagpasimula ng kilig sa Pinoy television? Ang Guapings! Binubuo ito ni Jo Marie Iliana, Eric Fructoso at Mark Anthony Fernandez na nasa kanilang teen years noon. 1990s nang sumikat ang grupong Guapings. Sila na nga ata ang masasabing pinakasikat na grupo ng panahong yun. Sino nag-isip ng Guapings? It was Richard and Douglas. Sabi niya parang puro guwaping eh. Yun yung term, no? Oh, yun ang term dito eh. Guwaping. Yan ang tawag nung early 90s sa mga ganyan. Guwaping. O di guwaping. Ba't kayo nagsisigawan? Sige, pasok kayo. 1991 naging parte ang Guapings sa sikat na TV sitcom noon na palibhasa lalaki ng ABS-CBN. Diba? Binigyan kami ng pag-asa, sabi-sabi kami. Isa pa rin yun. Anong gusto niyo Malinaw ang chemistry ng tatlo sa pagpapatawa at ang natural na kakulitan sa telebisyon. Ano yung chemistry niyo ni Mark and Eric nun? Bakit na nag-gel? Iba-iba ugali namin. Iba-iba itsura namin. Pero we share the same passion of performing on stage. Ano yun? Nung umpisa kasi, yun yung nakita namin. When we do something great, we do something nice, people enjoy it. Yun lang yung nakaganon sa amin. We have a responsibility. Batang edad pa lang, alam namin ang responsibilidad namin, mapakanta man yan or mapasayaw, is galingan namin. Yun yung naging common namin. Nakakatamad magbenta, ha? Dami. Ano naman ang kapalit ko sakasakali mabenta namin lahat to, Aber? Well, let me put it this way. Kung hindi nyo maubos yung mga tickets niyan, I'll be very disappointed. But, just the same, hahalikan ko kayo. Mula sa kaliwat ka ng TV guestings, pinalad din ang grupo na magkaroon ng sariling pelikula. Alam mo, Jeff, nangungulit na yung mga utol mo. Eh, ang kulit-kulit mo naman eh. Sinabi ko sa'yo, huwag mo nasama yan eh. Ang Guapings, the first adventure noong October 8, 1992. Pinaghalong adventure, Eh, paano tayo makakapunta doon? Siyempre, maglalakad, alangan naman lumipad. komedya at horror ang naging tema nito na naging hit sa madla. Si Mark Anthony na gumanap bilang Bambi, si Eric bilang si Archie at si Jo Marie bilang si Mike.
dahil sa kasikatan na sundan ng pelikula nila ng sumunod na taon 1993, ang Guapings 2. Was there any leaders in you? Wala no. Sila, si Mark, si Eric, they look at me as the elder one. Ako yung medyo nauna sa edad. Tinitingnan nila ako na parang kung may diskartes, siguro diskarte ni Jom kasi ito yung mas mature. Matapos ang ilang taon ng pamamayagpag bilang grupo, pinili na rin ng bawat isa bilang kanilang mga career moves ang ipagpatuloy ang kanya-kanyang karera as solo stars. Sa ngayon, si Mark Anthony ay gumaganap sa mga lead role sa teleserye ng ibang istasyon. Si Eric na mas piniling bigyan ng oras ang sarili at panandali ang magpahinga muna sa showbiz, kamakailan, muling naging aktibo at tumanggap ng ilang roles sa mga teleserye ng ABS-CBN tulad ng Lobo noong 2008, sa Nasaan Ka Elisa noong 2009 at special participation sa Lorenzo's Time bilang Batang Badong noong 2012. At si Jo Marie na hanggang ngayon ay patuloy ang karera bilang modelo, aktor sa telebisyon at mga pelikula. Napakaswerte eh. Pag para sa'yo, para sa'yo. Kahit sinong humarang dyan, anong humarang dyan, pero kung yung path na yan para sa'yo, lahat ng humarang dyan, tatabigin para sa'yo. Kasi hindi lahat napagbibigyan. Hindi lahat na bibigyan ng pagkakataon. Baliwala ang talent kung sablay ang character. Naaalala nyo ba ang tatlong binatilong ito na kwela sa TV noong early 2000? Sila ang Watamen, na binubuo ni na Dominic Ochoa, Marvin Agustin, at ang namayapang si Mr. Dimple na si Rico Yan. Mula sa pagiging magbe-best friend at cast noon ng noontime show na Magandang Tanghali Bayan, nakitaan ng potensyal ang tatlo bilang isang grupo. Ang resulta, inilabas ng ABS-CBN ang TV sitcom na Watamen noong 2001. Kwento ito ng magpipinsang sina Castro, Rico, Mati, Marvin at Ernest Dominic na nakatira sa isang bahay kasama ang kanilang tiyahin na si Vicky na ginampanan ng comedy queen na si Ay de las Alas. Simula ngayon, ban na ang nanay mo dito, ha? Chang, ba't ka naman ganyan? Umalis na yung nanay ko. Kung ano-ano pa sinasabi niyo. Ang kalokohan, kakulitan at tawanan ay umiikot sa tatlong binatang ito. Paano ka paniniwalaan ng mga tao ng mga pinagkakautangan mo? Sige na. Magbabago na ako. Alam mo, kasi minsan, ayusin mo yung sarili mo. Inawakan ko na kanina eh. Sabi ko na nga ba eh. Yan ang panlalaban ko sa inyo eh. Ayusin ko na. Hindi naglaon dahil sa pagsikat ng Watamen, nadala ng tatlo ang pangalang ito na naging bansag na rin sa kanilang grupo. At sa pagkamatay ni Rico Yan noong 2002 ay apektado ang buong bayan, lalo na ang dalawa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Pero ang Watamen ay nagpatuloy pa rin hanggang 2004. Mahigit 10 taon na rin ang nakalilipas mula nang magpakilig sa atin ang grupong Watamen. Ngayon, ang natitira pa nitong dalawang miyembro ay patuloy ang pag-angat sa kanya-kanyang karera. Si Marvin Agustin na pinagsabay ang pag-arte at pagiging negosyante, habang si Dominic naman ay patuloy pa rin napapanood sa Kapamilya Network sa iba't ibang roles na kanyang ginagampanan. Charan! Tulad na lang sa teleseryeng May Bukas Pa na ipinalabas noong 2009. Tumatak sa buong bayan ng kanyang karakter na si Father Jose na nagsisilbi sa monasteryo at matalik na kaibigan ni Santino. Iniligay ko dito yung paborito mong kanta, yung ginagamit ko pang helis sa'yo gabi-gabi. Para kahit nasan ka, pwede mong patugtugin yung kanta. Version ng bagong Fat Trio ng Star Records. Please welcome John, Carlo, and Stefano! Batang 90s ka, malamang isa ka rin sa milyong-milyong fans na nakikikanta at nakikisigaw sa grupong JCS noon. Never realized what this could be. This could only happen to me. Can't you see? Can't you see? JCS of course stands for John Prats for J, Carlo Aquino, and Stefano Mori. So actually, para sa akin, yun ang tinatawag ko na highlight ng career ko.
That was my, sa lahat, yung buong karera ko, yun yung pinaka-paborito kong parte. Okay, you were 16? I was 16. Or 15, no? About at that time, okay. Basta ako yung matanda sa dalawa. Ako yung pinakamatanda sa amin tatlo. Okay, pakikwento mo lang, how were you chosen or talaga bang magbarkada kayo ni Carlo and Stefano? Well, magkasama kami sa Ang TV that time and then we did cable. And then... Ito sa transition. Transition, matagal eh. Siguro, nagsimula ako 8, naging JCS na ako teenager. Una, dance group kami. Pero since si Carlo Aquino magaling mag-gitara, and si Stefano marunong. And you were the drummer? Yes, nag-aral ako mag-drums. Para maiba kami doon sa ibang boy band na grupo that time. Napapag-usapan ang PEG, ang JCS kasi noon ay Pinoy counterpart ng sikat na bandang Hanson. Binuo sila noong kalagitnaan ng 1999 at formal nilang inilabas ang kanilang self-titled album na JCS noong 2000. What made it successful, yung grupo? Siguro perfect timing na yung trend noon is Hansons. Yun yung time na... Okay. And then yung mga kababaihan natin dito sa Pilipinas, nagkaroon sila ng Pinoy version ng ganun. Yes. Kaya kinagat talaga kami ng masa nung time na yun. Congratulations, guys. You've made it. We've made it. This should be an inspiration. Sa natamong kasikatan noon ng JCS, pinagmamalaki ni John ang kanilang naging samahang tatlo ni Carlo at Stefano at ang kanilang susi. Ang ganda kasi walang inggitan. We know our rules. Okay. Stefano is the rhythm guitar and Carlo Aquino is our vocalist kasi siya talaga yung magaling kumanta. Alam namin yung rules namin, hindi yung, hindi, kailangan kumakanta rin ako, hindi pwede, ako rin dapat ganito. Wala kaming ganun. Kaya naging successful kami. Sabi nga, hindi rin naman mawawala ang simpleng tampuhan sa isang grupo. Iyan ang JCS BTS o behind the scenes kwento sa atin ni John. Meron kami mga tampuhan, pikunan, panag-aasaran. Actually, more nagkakatampuhan yung dalawa eh. Si Stefano and si Carlo. Kasi si Carlo kasi mabait yun eh. Si Stefano yung talagang malakas mang-asar sa amin. And pag napipikon si Carlo, tahimik lang yan. Pero pag nang-asar si Carlo kay Stefano, napipikon yung Stefano. So talagang nag-aaway sila. Ako yung laging... Si Stefano pikunin nun? Medyo pikon si Stefano talaga. Pero malakas siya mang-asar. Kaya ako yung lagi sa grupo na parang, oy, tayo mag-aaway, grupo tayo, kailangan. Ako yung laging nasa gitna nila. Kasabay ng pagsikat ng grupong JCS noon ay ang pag-arangkada rin ni John, Carlo at Stefano sa pag-arte sa telebisyon. Mula sa pakyut ng mga eksena sa Ang TV, napabilang sila sa hit din oriented show ng ABS-CBN na Jimmick noong 1999. Pero hindi rin naglaon natapos ang pamamayagpag ng JCS. What was the most difficult bilang grupo sa JCS? Yung nawala na siguro kami. Yun yung pinaka-sad na isang snap lang nawala kasi yung grupo namin. Basta may nangyaring hindi maganda, parang isa kailangan umalis. And, okay, si Stefano to, no? Yes, kailangan siya umalis. So, hindi naman pwedeng John and Carlo lang, di ba? So para kaming love team, kaming tatlo. And kailangan tanggalin and nakakalungkot, ang hirap i-accept nung time na yun. So, masasabi mo, John, wala yung John Prats ngayon kung wala yung JCS? Masasabi ko. Kasi sa tingin ko, doon ako nakilala. Doon ako na-introduce as John Prats. Marami ang nalungkot sa pagkabuwag ng JCS, pero mananatili naman ang kanilang musika sa puso ng bawat fan na kanilang pinasaya. 14 years na ang nagdaan ng sumikat ang grupong JCS. Nagsing magabi tayo, matutubod na yung wish natin. Ayun ako pare, hindi na Ngayon, yan. si John ay mainstay ng Banana Split. Kasi dati, nakabuo na ako ng simbang gabi. Ang wish ko, magandang asawa. Honey, let's go na! Natupad ba? At tumatak na rin bilang isang magaling na mananayaw na napapanood rin sa ASAP. Si
Carlo naman, patuloy sa paglabas sa mga teleserye at ilan pang proyekto. Nakaganti ka na. Ako naman yung mahalin mo, Stella. At si Stefano, ngayon ay kasalukuyang naninirahan sa Italia kasama ang kanyang mga magulang. Mahirap iwaglit sa ating mga alaala ang mga kulit moments nitong mga trio groupies na ating hinangaan. Namimiss man natin ang mga guwapings, Watamen at JCS, biyahing retro na ang bahala para ang masayang kwentuhan sa nakaraan ating mabalik-balikan. Abangan, boy groups pa rin na pinagpapantasyahan ng ating mga kababaihan. Mga Adonis na mukha at hunky bodies at mga the moves ng Humor the Girls na pagpapakilig. May U-turn sa throwback lane ng biyahing retro.